Merry Christmas, bossing. Merry Christmas din, Ninang. Merry Christmas, bossing! Ha? Hindi, si Santa Claus na yun. Santa Claus po pala, mali. Okay, Merry Christmas, Ninong. Merry Christmas, bossing. Merry Christmas din, Ninang. Welcome back, mga kaagdab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre dito na muna tayo. Mainit po kasi ngayon ang kumbaga nangyayari kay Mengay sa 8 Bulaga. Sobrang nami-miss nga po raw at bagsak na bagsak nga po raw ang ratings ng 8 Bulaga. Well, eto hindi ko naman po inaangat ang mga main fanatics, pero malaking bagay po talaga si Mengay, no, mga kaaldab. Malaking, kumbaga, masasabi natin na yung nakapanghihinayang kapag wala si Mengay sa 8 Bulaga, yung inaabangan mo siya pagkatapos wala, di po ba? Yung tipong nag-aantay ka kung kailan nga po ba mapapanood, makikita, yung tipong naiinip ka, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, nakakalungkot lang po, di po ba, na dumating yung point na nawala na nga po talaga yung Aldab sa 8 Bulaga. Kaya nga po, may mga bagay-bagay na yung tipong naibalik sana, di po ba, na kahit papaano, kaya lang wala na, hindi na talaga maibabalik eh. Sabi nga po nila, malabo na nga po raw talaga magsama ang Aldab sa 8 Bulaga. Na totoo naman po talaga, malaking suntok to sa buwan. Kasi katulad nga po ni Alden, nasa GMA Network siya, talagang tapos ang GMA Network, napakahigpit. Grabe, sobra, no? Talagang kung titignan nyo yung ano ng GMA, pagdating kay Alden, talagang kulang na lang, wag pa tapakin talaga sa sa 8 Bulaga. Kung mapapansin nyo dati, di po ba nag-guest si Mama Ten, tapos sinatid pa siya ni Alden, pero hindi man lang sumulyap si Alden Richards, no? Tapos kumbaga ito pa po yung pag-guest ni Sharon Cuneta, di po ba, si Sharon lang, at sinabi nga ni Sharon Cuneta na gustong-gusto ni Alden Richards, kaya lang po yung management baka hindi siya pinayagan. Sinasabi ko lang po yung buong istorya, sinasabi ko lang po yung buong kwento. Nasaan na si Bossing ngayon? O ano na nga po ba talaga nangyari? Bakit kaya tuluyang naglaho ang Aldab sa 8 Bulaga? Ngayon, bagsak sila, hindi ko alam. O hindi alam nila ng TVJ kung ano nga po yung gagawin. Paano i-handle, paano kumbaga gagawa ng bagong record. Gayong kung si Atasha lang at si Miles, may hirapan po sila. Kahit sabihin na natin isama yung sina Jose, Wally, Paulo, wala eh. Yung kumbaga patay yung segment po talaga nila. Hindi sila makabuo ng napakaganda. Real talk to, base na rin po to sa mga audience, sa mga nagko-komento na parang may kulang sa 8 Bulaga na mahirap hanapin. Yung tipong maganda sana, kaya lang parang hindi tuloy-tuloy eh. Parang kulang na kulang sa energy. Di po ba yung tipong kagigiliwan? Although na andyan sina Jose, Wally, Paulo, iba pa rin po talaga yung may kumbaga tutuksuhin, iba talaga yung talagang pakikiligin, di po ba, pasasayahin sa pananghalian. Gaya pa ng nangyari sa Aldab Nation na hindi po inaasahan na biglang nag-boom, biglang dumating yung point na marami ang kinilig, marami natuwa, marami ang kumbaga masasabi natin na nasiyahan sa performance na pinakita ni na Alden Richards at Maine Mendoza, na kahit sa split screen lang nagsimula, talaga naman pong tinutukan. Ito yung isa sa hinahanap ngayon ng TVJ. Ito yung isa ngayon sa masasabi natin na ano na nangyari. Di po ba? Bakit pumayag
ang TBJ sa Sarsuela. Gayong nalugi naman pala o nalulugi naman pala ang tape. Pero bakit hindi na lang nila tinuloy yung Aldab? Di po ba kasi isang pelikula lang talaga nila Mengay at ni Alden Richards di po ba? Yung kumbaga production ng tape tapos GMA Films pinagsama nila, pinagawan lang ng gano'n ng pelikula. Di kahit pa paano mga kaaldab makakatulong yun at malaking dagdag sa pambayad utang ika nga ng tape sa GMA network. Pero nandun na yun, natapos na lahat. Di po ba ang kawawa nga po dito mga kaaldab tayo pagkatapos tayong gamitin ng Itbulaga wala na. Sa bagay ngayon nararamdaman na ng Itbulaga, ramdam na ng Itbulaga yung kumbaga paghina ng show nila. Makakuha lang ng maganda-gandang segment ang Showtime tatalunin nila Itbulaga kung hindi magbabago. Real talk to, kung hindi po magbabago. Wala akong sinasabing kumbaga tatalunin. Ang sabi ko kung makakagawa po ng magandang segment ang Showtime at hindi magbabago ang Itbulaga wala, di po ba? Gaya nga po ngayon, napakaraming tanong, napakaraming mga kumbaga question kung si Mengay nga po ba babalik sa Itbulaga, kung suspendido nga po ba ito o kung tanggal na. Wala pong makakasagot niyan, kahit ako hindi natin masasagot yan dahil tikom ang bibig lahat ng malalapit kay Mengay. Pero ang sabi nga po, ano pa raw yan, pinag-uusapan. Pero kung ako, opinion ko lang po ang ibibigay ko sa inyo, hindi po pumapayag ang management na mawala po si Mengay. Kasi malaking ano talaga si Mengay malaking yung charisma niya, talagang masasabi mo na kailangan siya sa isang show. Siya yung nagbibigay buhay, siya yung gagawa ng paraan para may mapag-usapan. Kung walang topic, papasok si Mengay agad-agad at doon magkakaroon ng panandaliang real talk, panandaliang saya na syempre mawawala rin pagkatapos ng show. Pero kahit pa paano nakagawa si Mengay. Si Mengay kasi walang takot. Hindi siya natatakot na kumbaga hindi matuwa man, hindi man magustuhan yung gagawin niya, at least sinubukan niya. Yan ang pagkakaiba kila Miles at Atasha. Lagi ko naman pong sinasabi yan yan yung kulang po sa Itbulaga na hindi po nila nagagawa pampalitan. Sabi ko nga pag nawala si Mengay, wala. Gaya po nito, wala si Mengay 3 weeks. Ano na po yung mga nagiging bagsak, ang baba ng ratings. Sabi ko nga, Aldab lang po talaga ang malakas. Aldab lang po talaga ang muling magsisigla sa Itbulaga. Alam ko marami magre-react pero okay lang yan. At least nasabi natin na Aldab po talaga ang malakas. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.